Casimero, 2026 na makapal pa rin ang mukha. Yan po yung sinasabi sa social media ngayon. Bakit ba? At mukhang may problema ang ganyan team. Madedemanda pa yata. Pag-uusapan din natin dito sa video na ito yung inaabangan na boxing event this January. Yung pinakamalaking boxing event this January or baka umabot ng February kasi wala masyadong sikat na lalaban at least sa Pilipinas. At ang update po kay Anthony Joshua. Ako po si Pau Salud ng Pauka Sports. Happy New Year po, 2026 na. Ano ba, nagbabago ka na ba? Anyway guys, pag-usapan na natin mamaya na yan kay Casimero. Pag-usapan natin, quick update muna kay Anthony Joshua. Anthony Joshua, kung hindi mo pa alam, nagkaroon po ng aksidente sa kanya pong hometown, sa Nigeria, home country, kung saan siya pinanganak. Pero British boxer po siya, two-time world heavyweight champion. Na aksidente po ang kanyang sinasakyan na SUV at dalawa po ang namatay na kasamahan po ng Team Joshua. So, rest in peace at condolences po sa Team Joshua. Ang buhay talaga, napakabilis, hindi mo inaasahan. And swerte si Anthony Joshua, he's just been released according to reports from the hospital kasi binentayan siya, no? Nung nakita natin yung video na namimilipit siya sa sakit habang tinatanggal siya sa sasakyan, But iba talaga, malakas pa rin si Anthony Joshua. He had minor issues, minor injuries, and no career-threatening injury. So, at least that's good news. Pero bad news nga, dalawa namatay. And speaking of good news muna tayo, bago kay Casimero, yung Shakur Stevenson po at saka Teofimo Lopez, ito yung inaabangan natin. By the way, updated na po yung link sa Linktree. You can check the odds doon. And according sa Arena Plus, ang llamado po ay si Shakur Stevenson. Expected, Shakur Stevenson. The good news is, hindi katulad po ng huling laban yung kay Naoya, kay Nakatani. Just to be honest, it's a big fight, but that's a mismatch. But this time, I don't think it's a mismatch. I think it could go either way. When I say it could go either way, pwedeng manalo kahit sino. Pero ang katanungan, sino ba ang pipiliin ni Pau Salud, ni Pauka Sports? No? So far, last year natin, puros tama yung ating napili dahil puros lamado. Lamadista kasi tayo. So, sa lamado pa rin tayo. Ang lamado po ay si Shakur Stevenson. I think times 3 underdog lamang si Teofimo Lopez. And yan ang mas close. Hindi katulad nung kina Inoue, times 7, times 8, times 10 pa nga si Nakatani. So, check nyo na lang and register na kayo kagad para kung saan po mapapanood. And abangan nyo again yung natin, live commentary natin dyan. And ito na, kasi mayroong issue na. Unahin natin yung issue ng Kuya Joseph, yung kasama niya na medyo may mga hindi magandang sinabi kay Manny Pacquiao. Nako ha. Trending siya coming into the new year. So, hindi tayo nakapag-react dyan, nakapagbigay ng opinion kasi busy tayo sa family. So, ngayon, bigay tayo ng opinion start of the year kasi meron naman, iba talaga pag kasi meron usapan. Tamo, hanggang ngayon, nandito ko pa rin. Ang balita ko po, according kay SBA, magkakaroon ng demandahan dahil po sa mga sinabi po nitong Kuya Joseph. Actually, ayaw ko na pag-usapan niya, but just wanted to say this. Yung update dyan, kasi meron naman talagang hindi maganda sinabi yung munti ka rin na nating makaaway, sana magbago na siya, yun ang sabihin ko. Pwede naman siya mag-criticize, pwede siya magbigay ng opinion, pero minsan yung the way he say it, talagang parang nonsense ba? Parang sobrang init ng ulo niya, hindi niya na naiisip na medyo below the belt na pwede talaga siyang alam mo na, pag nakatapat siya. And I hope this is a lesson not just to him but to everyone. We can criticize, pwede tayong magbigay ng negative opinion, but make sure may punto tayo, hindi yung parang naninira. Pangit kasi yung ganoon although naiintindihan ko kasi ako medyo negative din ako kay Casimero, pero may paliwanag ako, maayos. So kaya naman maraming Casimero fans pa rin ang nakikinig dito. Speaking of that, kung nakaabot ka dito bago ko sabihin sa inyo kung bakit sinasabihan na makapal ang mukha si Casimero, please comment muna hamon. Kasi hamon comment nyo po. Hindi hamon na, although New Year hamon, yun ang kakainin namin buong linggo kasi daming natira. Hamon because hinahamon na naman niya itong si Naoya Inoue. At maraming nagsasabi ang kapal daw na mukha niya. Miski ako, sinabi ko nakalimutan niya na si Inoue. Kasi hindi talaga mangyayari yung laban na yan
Lalo na ngayon, malayo na yung estado nila. But, ito, okay lang kahit tawagin siya makapal ang mukha, okay lang kasi on their side, of course, yung realistically, sa tingin ko hindi mangyayari yan, but on their side, as a manager, yung manager, promoter niya, syempre, sino ba naman nahamunin mo yung sikat? Si Inoue ang pinakasikat ngayon, di ba? Lalo na sa Asia. Alam ka naman, hamunin mo yung Laos. Natatandaan nyo ba nung hawak ni Casimero yung kanyang belt? Yung panahon na kasikatan niya, di ba? Ang daming mga boxer na naghahamon sa kanya. Ngayon, hindi na ganoon. Siyempre, ang naghahamon usually nasa baba. So tatandaan nyo yan, yung mga naghahamon sa'yo, usually nasa baba yan, gusto makuha yung estado mo. Kaya nga niya hinahamon si Naoya Inoue. Which is, sa akin, gaya na sinabi ko, hamunin niyo na lahat. No? Huwag lang yung mga vlogger na kagaya ko, kasi hindi naman niya kami ka-level, yung mga huwag niya pansinin yung iba, yung hamunin niya, yung mga kapwa boxer na gusto niya makalaban, kahit na imposible na makalaban niya si Naoya Inoue. At least this 2026, pag napanalo niya yung laban niya kay Luis Nery, na sa tingin kong posibleng next na mangyari, saka natin pag-usapan. Baka sakaling pagbigyan siya, pero malabo talaga eh. It's not because of him. In-explain ko na sa inyo yan. It's because si Inoue, mas marami pong mas malalaking isda na kumbaga na pwedeng makalaban. Of course, nandyan si Nakatani. Bam Rodriguez ay nakagad dalawa. So, and plus, sa 122 talaga, wala na talagang ibang high profile na pwedeng makalaban eh. Pero hindi ko siya masisisi itong si Casimero kung hinahamon niya itong si Naoya Inoue. So, kayo, yaan nyo na lang, ganun talaga pag nagpapapansin tayo sa medyo nakataas. Kita mo yung mga haters natin, nagpapapansin. Yaan mo lang. Di ba? So, ganun lang talaga. So, let me know what you think. Kung okay lang ba sa inyo yung paghahamon ni Casimero kay Inoue pa rin. O yung mga papaparinig niya kay Inoue. Sa tingin ko, sa akin, natin magagawa, ganun talaga how the social media work or how the world works today. Hamon lang ng hamon doon sa nasa taas. Kasi syempre, wala naghahamon sa kanya. Sino ba naghahamon sa kanya ngayon? Real talk lang ha. Miski ako, hindi ko siya hamonin eh.